Sikasuhin ko lang yung mga gamit nating hindi nakatabi. Ito bago lang to, sa palay pa lang to na gamit, isang rolyo 100 meters. Bali apat na yung ganyan namin, dalawa dito, dalawa sa farm 2. At may nagtatanong kung bakit hindi tayo nagtanim ng papaya dito at dun tayo sa nirerentahan. Kung mapapansin nyo guys, mayroong tubig. Wala tayong pwedeng itanim sa ngayon dyan kundi palay, kasi mas mababa to. Nagtanim na si tatay ng papaya doon sa may kubo. Kung napansin nyo yung 5 puno doon o 10 puno nakapalibot doon, namatay na sa tubig. Wrong timing, parang wrong timing yung tanim namin ng papaya. Pero yan po yung diskarte namin, yan yung mindset ko. Kailangan natin sumubok, kasi pagdating sa farming, hindi porket tinanim mo sigurado ka nang aani. Hindi, malaki pa rin po yung risk na hindi ka umani. Masalanta ka ng bagyo o kahit sa tag-araw pwede ka ring madali. Yan po yung ang habol natin dito, yung makasingit, di ba? Katulad ng papaya, kung di kami magtatanim, dapat noon pa yun, kung di kami magtatanim, wala tayong hihintayin. Kung maghihintay tayo ng panahon, sayang yung renta ng lupa. Dito pwede tayo magtanim ng papaya, pero siyempre mas priority ko ngayon yung mga kambing. Ilang puno lang naman ang maitatanim dito, 50 o inuna ko na yung pagkain ng kambing pagdating ng tag-araw. Yan, nagtanim tayo ng Madre de Agua dyan. Ano ba yun, yung malunggay. So para sa kambing, kung dito hindi tayo pwede magtanim. Yan po yung malaking risk ng pag farming. Pwede kang tamaan sa tag-araw, pwede ka rin tamaan sa tag-ulan. Pero kung di ka susubok, wala kang aanihin. Yan, kagaya niyan, maulan, pinabibili ko na lang si Kuya Tirso ng feeds na lang muna habang umuulan, kasi mahirap magsakate pagka ganyan. Hindi kasi pwedeng puro ganto, dahil lumalambot yung dumi ng kambing. Yung baging kailangan ibang damo yung kinakain nila. At update tayo sa palay. Ayan po yung palay natin, may bunga na, kaya lang madamo. Hindi tayo masyadong sanay sa palay, pero sabi nila hindi naman daw big deal yung damo na yan. Ang importante, mahaba yung uhay ng palay, mahaba yung bunga niya. Ito siguro aabutin pa ng October to, mga katapusan ng October, bago natin pa-harvest yan. Tapos igagayak na natin ng panggulay sa tag-araw. Ang gusto ko makita ngayon yung hose naming diunong 100 meters din, pandilig sa mga bagong tanim pag maliliit pa sila. Yun ang di ko nakikita. Gumawa si tatay ng tambayan na rin na Kuya Tirso dito. Landscape pa dito sila madalas ni Kuya Tirso. Silang dalawa nag-uuntahan. Kailangan nating sinupin yung mga gamit na kasi nawawaglit.
Magobra ako ata. Ang host ang D1. Ito may ito nga post digger. Ah, okay, sige. Pagkakain ka, pakilele mo na lang eh. Oh, kunong ko neping ngayon. Sinabi neping nga. Oh, iwan ko na kayo. Sa ngayon hindi pa masyadong tanaw yung papaya. Ilang tayo ng mga isang buwan. Aangat na yun sa lupa. So Friday, paalam sa akin si Patrick, the day off daw muna siya. Ay. So bali nagtira kami ng 10 piraso pang hulip kasi nga hindi tayo sigurado sa panahon, maulan. Okay naman sila, okay na may tubo. Palagay ko kapit na to sa ano hanggang bukas. Kumalat na yung ugat niya. Okay naman sila oh. Importante lang dyan hindi sila nakababad sa tubig. Kung sakali man, kasi may mga nag-comment kagabi, kung sakali man hindi natin marinyo to, eh sa loob ng 10 buwan eh marami na tayo na harvest dito. Ito ano na to, 9 months, pero marami na kami nakuha dyan. Siguro naman yung time na yun bawi na tayo dyan kung sakaling hindi marinyo. Pero palagay ko i-renew ko to kasi papakiusap ko to dahil ito magtatayo tayo ng balag dito. Hindi pwedeng isang crop lang, kailangan masulit, 2 crop, 3 crop para masulit yung balag. Wala namang problema sa may-ari kasi sinabi ko na ayaw lang nila nung ano, yung continuous. Halimbawa 3 years sa Arkelin mo 3 years, ayaw nila nun. Ang gusto nila every year nagre-renew ka. Maraming ano yung may-ari dito, maraming lupa, kaya karamihan pinaparenta lang niya. Yung pala halos palayan dito sa kanila rin, sila rin ang may-ari, naka-arkila din. Basta ang diskarte nila yearly lang ang renew, hindi yung tuloy-tuloy. Silang po tayo ng apoy. Hanggang sa baboy. Hanggang sa gabi. Kumuha kaming baboy yan. Baboy. Hanggang. Ay, papakita ko sa inyo guys yung bunga niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kada ganto meron siyang bunga. Ayan, maliliit na yan. Kaya lang hindi lahat nagtutuloy. Ayan, okay yan. Ayan. Dito sa kabila, pakita ko sa inyo. Ayan, tulad yan, nabakong na yan, madilaw siya eh, hindi yan magtutuloy. Tapos dito, yan, okay yan. 5, 6 na bunga sa isang sangang ganto. Kaya lang yung 2 hindi tutuloy. Yan, tulad niya, madilaw yan oh. Hindi niya kaya lahat pa lakihin. So yung kung 5 sila, yung 2 mawawala kasi nga maulan. Kung yan naarawan ay tutuloy lahat yan. Sa Martes makakahalaw-halaw, mag-uumpisa na tayo maghalaw.
Ganda na, no? Oh. Kapal na. Makapal yan guys pag umakyat sa taas. Ganda ng ano. Tsatsaga lang tayo mag ano. Ha? Meron ng ayun malaki ano. Pwede na tayong magluto bukas. Ganda no. Diretso eh. Tatlo yung malaki dyan. Yun no. Maganda nito kung masikatan ng araw kahit maghapon lang. Tutuloy lahat yan. Baka makasingit tayo mag-spray kahit ano lang, paamoy lang. May mga bunga na eh, papasokan na ng maninira yan. Magbabawas-bawas muna tayo ng kalat natin, basura. Ito nyo, ano yun na natin to. Bukod na natin yung plastic tsaka yung bote, maibigay sa magbabakal bote. Yung mga bote naming pinagamitan tsaka yung mga plastic. Yan, magbabakal bote muna tayo. Mahiwalay lang yung mga plastic. Yun tsaka yung ano na yun nyo, masabog yan. Butane. Mag-spray po tayo ng patola. Obligado pong spray yan dahil meron na pong bunga. Lagyan po natin ng kangkong, sinigang na baboy. Kaya namin nag-spray, kami magluluto ng tanghalian. Sinigang na baboy. Po, may labanos po yung sinigang na baboy, tsaka okra, kangkong. Dito rin marami yan. Kain tayong mulutang nyo ah. Sinigang na baboy. Buti na lang mayroon akong ano sa bahay. Pang exercise, pang papawis. Patanggal ng kolesterol. Ayun yun, puro laman yan. Umorder si Mrs. ng treadmill. Kailangan natin yun, exercise. Kakaedad na tayo. Dami na namang nilagay ni Henyo. Dami na naman yan. Tapos sa kanya isang hiwa lang. Dalawa yun. Dalawang maliit. Dalawang malaki yan.
Senior ka na eh. Pwede naman tayong bumalik eh. Walang parya. Pag yung ulam walang sabaw, parang wala na rin ang masyadong gana. Ito lang yung sabaw. Nakakandra yun yan. Diyan din mo sa amin. Iba yung paulit-ulit na sabay. Kaya lang aabutan ko ron, mas mahilig sa ano. Perito, adobong tuyo. Saan may hinahanap mo? Ano? Ang makakain kapag tuyo, kapag kaya nga, wala sabaw yung kinakain. Lalo sa tanghali. Hindi ka tayo magkakaano. Pero di ka ako masaya sa ulam. Ang bigat yung kakainin ko, hindi nakakainin nila. Kaya napipilitan na. Hindi pareha. Hindi, yung kung ano yung gusto nila, yun na lang rin yung kakainin ko. Parang hindi tumulo eh. Hindi na umulan. Hindi na muna eh. Niya. Para tayo pa kayo niya. Ano na yan? Pinilimutan niya. Ken lalo mo ah. Hali, ken lalo. Nilalagay namin dito para maalis na tong ano, lona na to. Bali sa labas siya kasi nahanginan yung kalan pagka malakas ang hangin. Pututan mo ito oh, makabay eh. Ano naman yan, removable. Ngayon tagulan lalagyan natin, pag tagaraw alisin natin. Mahaba yung putulin natin. Pang 5 araw na po yung ulan ngayon. Ngayong araw na to. So kung magpapatuloy to, medyo kinakabahan ako. Pero hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sumubok kasi hanggat nandiyan kayo sumusuporta sa akin, sa amin, eh hindi ako matatakot sumubok. Kaya tuloy lang. Kasi ngayon, although sinabi kong malakas sa tubig ang Patola, pero kung ganyan, walang tigil, 1 linggo, 7 na araw, o 2 weeks, abuti ng 2 weeks, eh delikado. Pero
Hindi tayo susuko guys. Hindi tayo titigil hanggat may sumusuporta kagaya mo. Ayan, maraming salamat. Sa ngayon, maganda pa yung tanim natin, okay pa siya. Pero kung magtatagal pa to ng mga ilang araw na walang tigil, eh delikado na. Ay. Amo, pag pinandar mo yung makina, titigil ang ulan. Pag pinatay mo, tsaka bibira. Lulutuan na ng pinangkat. Para ako matiktik na lang. Kumain tayo, mata. Bagay talaga yung may ako. Hindi siya napuso ng mga ito. Saka yung nakatutok yung makina, tapos Ay makina. wala yan, di. Tubig na yan.